Let us open our Bible on Psalms 113, verse 3. Praise the Lord. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Yan. Praise the Lord. Mula sa pag-angat ng araw hanggang sa pagbaba nito, ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon ay kailangan mapupuri. So ang ibig sabihin nito, merong 12 hours na day, meron ding 12 hours na night. Lahat-lahat 24 hours. So hinati kasi yan ng Diyos, night and day. So night or day man, kinakailangan siya ay mapuri sa buhay natin. Or atin siyang purihin. Nagmumula sa atin ang pagpuri sa Panginoon. Yan ang napaka-importante sa buhay natin. Alam niyo ba bakit nagkaroon ng rebellion doon sa langit? Dahil meron doong isa na nangungulo na nagsisira sa Diyos. Ini-slander niya ang Diyos. Ito namang mga angels na pare-pareho lang sila nilalang ng Diyos. Kung bakit? Naniwala din. Doon sa nagsisira sa Diyos. Imbis pare-pareho sila dapat pupuri sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos dahil sila'y nilalang ng Diyos at hindi lang nila alam kung anong privilege na yung kanilang kalagayan ba. Kung alam lang sana nila, hindi lahat nandyan sa kaharian ng Diyos, sa langit, sa piling ng Diyos. Kung kailan pa, nandyan sila na dapat nilang purihin at pasalamatan at sambahin ang Diyos. Merong tagasira, yung slanderer kung tawagin. Tingnan mo yung nangyari sa unang buhay ng tao, sa buhay ni Adam at ni Eva. Di ba siniraan sila ng loob sa Diyos? Ay, kaya hindi yan pinapakain ng Diyos. Swapang yan. Ayaw ng Diyos na maging katulad kayo sa Kanya, na alam yung mabuti at tama. Gusto ng Diyos, siya lang lahat. Kayo, wala. Kaya nagsikap kayo na maging Diyos din kayo. Yun naman doktrin ni Satanas dito sa mundo. Gusto ng tao sabihin Diyos siya. Dahil dyan, sa prutas na yan, maging katulad ka sa Diyos. Kaya sa buhay natin, kailangan meron tayong SOP na purihin natin ang Diyos mula sa angat ng araw hanggang paglubog, hanggang kinabukasan na naman, around the clock. Purihin natin ang Panginoong Diyos para hindi natin makalimutan na siya lang ang dapat nating purihin. Baka mamaya sisingit ang kaaway ng Diyos at siraan ang loob natin sa Diyos. Tapos hindi na tayo pupuri sa Diyos. Ang pupurihin na natin yung kaaway ng Diyos. So this is the importance. Why we do praise God. Why we should praise God. Why we should adore God. Why we should worship God. Kasi merong naninira sa Diyos. Kasi gusto niya siya yung purihin. Siya yung sambahin. Kung mabiktima tayo dyan, dahil hindi natin ginagawa yung totoong pagpuri sa Diyos mula sa angat ng araw hanggang sa paglubog nito, hanggang sa buong gabi na yan. Hindi tayo pupuri sa Panginoong Diyos. Baka mamaya, iba ang pupurihin natin. Magkakamali tayo. Ang dami na kayang sa sanglibutang ito na nagpapakita na sila'y magaling, sila'y amazing, sila'y wonderful. That is a great lie. Minsan may awitin tayo dito. Without Him, I will fall. Alam mo kung kunan tayo ng balanse ng Diyos, matutumba tayo. Hindi tayo makalakad.
Kung patayin ng Diyos yung araw na yan, wala. Walang power sa sanglibutang ito. Yung tanim, hindi yan mabuhay walang araw. Tao, hindi yan mabuhay walang araw. Lahat. Kaya, tama lang. Siya lang yung gumagawa ng wondrous things. Ang Diyos lang. Minsan kasi ang tao, pag mayroon na siyang sariling naiimbento, akala niya nagmula na sa kanya ang lahat. Kukunin ng Diyos yung buhay mo, may magawa ka kaya. Kaya ganun, bakit purihin natin ang Diyos sa buong araw, buong gabi, day and night? Para hindi masiraan ng loob ang ating loob patungkol sa Kanya. Kasi mayroong karibal si Satanas. May karibal ang Diyos na walang iba ang Diablo. Tingnan mo yung eleksyon dito sa Pilipinas. Di ba? Ang nangyayari ngayon, sinisiraan yung kaaway niya sa politika. Nilalagyan ng bahid, tina-charge ng masama, lahat-lahat na kung anong pwedeng gawin na salitain, anong pwedeng i-charge para ang mga tao ma-demoralize doon sa isang kalaban niya para sa kanya, bubuto. O di ba? Na-imagine ninyo kung ano ang laro ng politika dito sa mundong ito. Siraan. Ano pa kaya? Sa Diyos at sa Diablo. Kaya, kung yung pagpuri natin sa Panginoon, totoo, matibay, kahit anong sira ng Diablo sa atin, hindi na yan. Hindi na yan naging successful. At hindi tayo magkakamali sasamba sa isang totoong dapat sambahin natin. Praise the Lord. Kaya sinabi dito sa Psalm 72:11, anong sinabi? Praise the Lord. Yea, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him. Of course, that should be. Kailangan talaga yan. Naaalala nyo yung mensahe kahapon? Maga ba yun? Devotional. By me, kings reign. By me, God said, God said, by me, kings reign. Princess rule. Ibig sabihin yan, by me. So saan ka magpapasalamat? Kung hari ka, doon sa Diyos, siya yung naglagay sa iyo. Praise the Lord. Kaya tama lang yung sinabi, yea, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him. Sino yung hari dito na ayaw sanang mag-recognize sa Diyos? At gusto niya yung i-recognize lang yung sarili niya. Kaya nung siya lumalakad sa kanyang kaharian, sabi niya, by my strength, by my glory, I have done this magnificent hanging garden. Maya-maya dumating na lang ang kapangyarihan mula sa langit. Winalan siya ng kaalaman. Winalan siya ng wisdom. Ang mga tao, pag kumakausap sa kanya, wala na. Naging bubo siya. Naging bagtit. Insane, kumbaga pa. So anong gagawin ng mga tao? If the leader is no longer capable, and that might lead the people of the world or of his country to miserable situation. Gi-kick out siya. Inalis. Doon siya sa damuhan. At doon humaba ang buhok niya parang leon. Tumaas yung kuko niya parang eagle's claw. Kung hindi niya in-acknowledge yung King of Kings and Lord of Lords, hindi bumalik ang kanyang tinot na pag-iisip. Kaya lahat ng hari na naglagay ng Diyos sa kanilang kaharian, purihin nyo ang nasa langit. Or else, kung hindi mo yan gagawin, kukunan ka ng kaalaman. Kaya anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Now I know that God
ruleth the kingdom of man. To whom He will give kingdom, to whom He will take away. Sino yung gusto niyang bigyan ng kaharian, tatanggapin ng tao kung saan niya ibibigay. To whom, kung kukunin niya ang kaharian, kukunin din sa kanya. Now, I, Nebuchadnezzar, I extol God. Tinataas ko ang Diyos. Hindi na siya nagmataas sa sarili niya. Praise the Lord. Kaya, kailangan talaga natin yan katulad yan, pastor ka. Mamaya, meron ng mga miracles nangyari. Mamaya, na-build up na yung ng mga tao sa iyo, sympathy. Tapos, ang tingin mo sa sarili, magaling ka na. Powerful ka na. Maya-maya, the way you deliver the message on your pulpit, parang unti-unti mo nang ginagrab yung glory and honor na dapat sa Diyos ibigay. Unti-unti mo nang ginagrab. Tapos, most of your preaching, lagi ka nang nagsasabi, I. Puro na I. Hanggang yung P, R, yung pinakagitna na I. Tapos D, E. Baka yan ang ma-establish sa utak, sa puso mo. At dyan mo na lang ma-realize pag ibinagsak ka na ng Diyos. Kaya sa buhay natin, purihin natin ang Diyos. Huwag tayong magkamali. Sino ang purihin natin? Praise the Lord! Basahin natin. Psalm 72:17 hanggang 19. Praise the Lord. His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun. And men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things. And blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Iyan. Yan ang totoo. His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun. And men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things. Siya lang. Praise the Lord. And blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Okay, siya lang yung gumagawa ng wondrous things. Alam mo ba yung mga iron, gold, copper, silver, emerald, jade? Lahat yan galing sa Diyos. Lahat yan siya yung gumawa. Paano na-discover? Siya yung nag-utos sa tao. Alam mo yung mga carpenters, engineers, seaman, galing lahat sa Diyos yung wisdom. Alam mo yung piloto, and the airplane, how it was being created, galing sa Diyos lahat yan. Kung hindi yan ibibigay ng Diyos sa utak ng tao, ganun, walang idea ang tao. Kaya, huwag nating kalimutan ang dapat nating i-render sa nagmula sa lahat ng bagay sa buhay natin. Praise the Lord. Basa pa, Psalms 86:9. Praise the Lord. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Yan. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang. O, di ba? Kung hindi niya nilalang yung bansa na yan, hindi yan maging bansa. Kung hindi niya nilalang ang mga tao, walang bansa. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Dapat lang. Dapat lang talaga. Kaya,
Kung meron mang mga tao na ayaw mag-recognize that there is God in heaven, kung may mga tao man na pumupuri kay Lucifer, kung may mga tao man na nag-acknowledge na siya na ang Diyos, at hindi na niya kailangan magpaalam pa sa Diyos anong gagawin, hindi niya kailangan mag-acknowledge pa that there is God, hindi na niya kailangan, kung may batas ang Diyos na binigay, ay kailangan pa niyang sundin. Dahil wala nga Diyos eh. Yan yung mga tao na na-sold out sa kaaway ng Diyos. Naniwala kay Lucifer. Kawawa silang lahat. Kasi si Lucifer, hindi makatakas yan sa eternal condemnation ng Diyos. Ano pa kaya yung tao na sumunod kay Lucifer? Ano pa kaya ang mga tao na na-deceive kay Lucifer? Kaya napaka-importante pagtibayin natin yung ating pagpuri sa Diyos para hindi tayo madisip. Pakinggan mo yung marami masyado dyan. Ito election lang, basihan lang natin ito. Siraan talaga. Grabe yung pagsisira. Huwag yung butuhan yan, pag nanalo yan, bagsak ang ating bansa. Huwag niyong butuhan yan. Pag butuhan niyo yan, aalis lahat ng mga investor sa ating bansa. Huwag niyong butuhan yan, nanakawan ang kaba ng ating bayan. Puro siraan, puro siraan. Ganon din si Lucifer. Huwag kang maniwala sa Diyos na pinagbabawal yan. Kasi alam ng Diyos, maging matalino ka. O di, sinisiraan ng kaaway ng Diyos ang loob ng tao. Imbis pupuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Si Satanas na ang purihin kasi siya yung naka-offer ng mas magaling kaysa Diyos. Yung pala, deception. Yung pala, scam. Yung pala, great lie. Kaya tinawag siyang the father of all lies. And he is a murderer. He is the first murderer. Sino ang minarder niya? Sarili niya. You will fight against your creator, suicide ka. You are like committing suicide. Kaya si Lucifer, siya yung first murderer, hindi si Cain. Si Satanas. Gimurder niya ang sarili niya. To be apart from the presence of God, that is death. Pag mahiwalay ka na sa presensya ng Diyos, kamatayan niya. Sino pang minarder niya? Yung mga anghel na kinumbinsi niya. Tapos dito naman, gimarder niya yung ating mga magulang, si Adam at si Eva. At yung mga binhi niya. Buti na lang, ang katotohanan ng Diyos dumating sa buhay natin through our Lord Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Diyos 24 hours a day, 7 days a week. Praise the Lord. Non-stop. Wala nang hinto. Ano pang sinabi? And blessed be His glorious name forever, and let the whole earth be filled with His glory. Mapuno nawa ang mundo ng kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Para ang mga tao makakita ng kanyang kaluwalhatian, hindi si Lucifer na nagdilim ng kinabukasan ng tao ang pupurihin, kundi ang Diyos na naglalang sa lahat at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dapat ang kanyang glory mapuno ang buong mundo para makilala ng mga tao sino ang dapat sambahin at purihin. Ano pa? Basa Isaiah 42, 10 hanggang 12. Praise the Lord. Sing unto the Lord a new song, and His praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof, let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The villages that Kedar doth inhabit, let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord,
and declare His praise in the islands. Yan. Mag-awit, magsiawit doon sa Panginoon sa bagong awit. Bakit bagong awit? You can compose many songs because it is infinite. To describe the love, the goodness, the greatness of God is infinite. No reason that you cannot make more songs. That's why always new song. And the old song will be as new song. Praise the Lord. Awitin mo yung mga old songs na mga hymns. Parang bago. Hindi naluluma yan. Okay. Sing unto the Lord a new song, and His praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles, and the inhabitants thereof. Let the wilderness, ibig sabihin yan, ultimo yung maliliit na isla, created ng Diyos yan. Ultimong nandoon na mga blessings, gawa ng Diyos yan. Kaya, purihin yung gumawa nitong lahat. Let the wilderness and the cities thereof lift their voice, the villages that Kedar that inhabit. Let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord and declare His praise in the islands. Praise the Lord. Kaya ganun. So purihin talaga natin ang Panginoong Diyos. Siya yung gumawa talaga ng lahat. Kaya doon tayo sa Kanya magpasalamat. Doon tayo sa Kanya maglilingkod. Doon tayo sa Kanya magpupuri ng buong puso. Kagabi nakinig ako sa spiritual retreat sa Maulawin. Isa doon na nagtestimony si Brother Ditherd, Mario Ditherd, anak ni Pastor Mario. Ganda ng kanyang testimony. Tinawag siya ng Diyos when he was third year college. So, ang ginawa niya, he did not pursue his education dahil tinawag na siya ng Diyos, third year college siya. Hindi na siya nagmatigasan. Sabi niya, Lord, I rather to listen your call upon my life rather than the call of worldly achievements. Now, here I am. Isa yan siya na ma-ordain. Praise the Lord. Ngayong June 15. At isa yan siya na ma-assign one of these days after the finishing touches sa kanyang training dito sa Davao. Ganda ng testimony niya. Yung message kagabi na, Lord Jesus, maghipo kayo ng marami pang magpapagamit. Yung taga-naga, hindi yan nalagyan ng worker dyan. Di ba? Halos dead congregation na yan. Nung nag-voluntary si Pastor Dodong Buagas, sinuportahan pa ng asawa niya. Lalo ng epektibo. Pag sinuportahan ka ng asawa mo, tingnan mo ngayon, ang ganda. Magpalaki na sila ng simbahan. At tayo na yung mga poste doon. So, ibig sabihin yan, iba talaga. Pag merong mag-shepherd sa mga karnero, yung hindi mo kayang isipin na mabalik pa sa samba like Brother Luis Linsag. Kala mo, wala na siya, patapon na siya. Pero walang mahirap kay Jesus. Na-revive. Isa pa siya ngayon na nagsusuporta ng dibdiban sa gawain. So, ganun. Kaya i-pray natin, aside kay the third, marami pang magdi-declare, magpagamit sa Diyos. Praise the Lord. Para marami pang tao mabalik sa Panginoon at magpuri at maglingkod sa Diyos ng buong puso. Instead na aawit ang mga tao para sa tao, kundi aawit ang tao para sa pagpuri sa Diyos.
Minsan manood ka ng concert ng mga rock star. Ay, diyan yan sila mag-concert sa soccer field. Puno. Parang sea of people ang makita mo, dagat ng tao. Ang dami. Once magpe-perform na ang mga tao, maghiyawan yan. Sigawan yan. Bakit? Bakit magsigaw sila? Ay, yung inaawit ng tao na yan, nagbibigay kaluwalhatian sa tao. So dahil naluluwalhati ang tao, niluluwalhati nila yung tao na lumaluwalhati sa kanila. So tao lang. Ito sa atin, dapat ang Diyos ang maluwalhati. Praise the Lord. Yung awitin natin, let God be praised, be glorified. Hindi tao. Kaya alisin na yung worldliness. Ilagay mo yung papuri sa Diyos. Pag-glorify sa Diyos na mga awit. Sing unto the Lord a new song. Ano pa yung old song? Yung ating worldly songs. Praise the Lord. Basa pa. Isaiah 49:13. Praise the Lord. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. Yan. Pati yung nasa langit, pinapapapuri. Dito sa lupa, ganun din. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. Tayo man yung afflicted. Afflicted by his enemy. Naawa siya sa atin. Nagbigay ang Diyos sa atin ng redemption, ransom, atonement, reconciliation to God. Lahat-lahat ginawa niya. Yun ang mercy niya sa mga afflicted. Tao yan, tayo yan. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. We are the beneficiaries of the mercy of God. Kaya nga sabi ni Paul, my brethren, my beloved, by the mercies of God. Diba? That ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. By the mercies of God, we were pardoned. By the mercies of God, we were redeemed from the hand of the enemy. By the mercies of God, He translated us from hell to heaven. O, hindi basta-basta yan. Kaya, purihin natin lagi ang Panginoon. Next. Isaiah 59:19. Praise the Lord. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yan. Patakutin mo sa pangalan ng Panginoon mula sa west at ang kanyang kaluwalhatian sa pag-angat ng araw. Is yan. When the enemy shall come in like a flood, yawan, basta-basta ito. Yung enemy ng Diyos, napakarami. Parang flood. Alam mo yung flood? It covers the land. Ganon ang enemies ng Diyos, napakakapal, napakarami. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against them. Magbubuhat, mag-aangat ang Diyos ng standard against sa kanila. Ibig sabihin yan, they cannot overcome the people of God. Praise the Lord. O ganun. I-imagine lang natin yan. Kung hindi ang Panginoon ang lalaban sa atin, wala, malulunod tayo sa baha ng kaaway.
we will be overcome by the enemies of God na napakarami. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Katakutan natin ang Panginoong Diyos. Matakot tayo sa Panginoon. Tingnan mo dito sa Davao. Dahil sinimulan ni Digong na matakot ang mga tao para susunod sa batas. Sige daw, subukan mo dyan mag-left turn, sa no left turn. Di ba, bigla ka lang hulihin. Tapos kausapin mo yung tao, upiran mo ng pera, baka isampal pa yan sa'yo yung pera. Bakit? Takot sila sa namumuno. Di ba nandyan na yan sa mensahe? Dapat matakot tayo sa hari para magsunod tayo sa mga decrees na kanyang ipapagawa. Lalo na yung hari sa lahat ng hari. King of kings and Lord of lords. Matakot talaga tayo sa kanya. Praise the Lord. Basa pa, Habakkuk 2:14. Praise the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Yan. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Yan ang ating suportahan. Yan ang ating ipropagate. Yan ang ating iproclaim. Yung glory and knowledge of God na makarating sa buong lupa. At least isa tayo na nagpo-proclaim ng kanyang glory. Kaya, to God be the glory. Let us praise, honor, serve, worship, proclaim God. Praise the Lord. Next, Malachi 1:11. Praise the Lord. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. Yan. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. In every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. This is to let the people, let the whole world know that He is not the God of Israel, but He is the God of all races. Praise the Lord. Gentiles outside of Israel. He is not only the God of Israel, but He is also the God of the Gentiles. That's why we who are Gentiles in the flesh, we can call Him as our God, and He can call us as His people. Praise the Lord. Salamat tayo sa Panginoong Diyos. Huwag mong sabihin, oy, Pilipino ka, hindi ka naman Israel. Do not claim the covenant of God. Andyan lahat yan sa Bible. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Last verse. Romans 15:9 hanggang 10. Praise the Lord. And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name. And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with His people. Tingnan mo. Nagkaroon tayo ng karapatan magsaya kasama sa people of God, Israel, na magpuri sa Diyos at makaangkin ng kanyang eternal covenant. Kaya, huwag nating sabihin, we are doing this in an appropriate way. No, this is the right move dahil included tayo sa covenant ng Diyos. Praise the Lord! Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya, i-pray natin, pagpalain ng Diyos ang Pilipinas, bigyan tayo ng leader or leaders na who hate evil and love that which is good. Bigyan tayo ng leaders who acknowledge God, that He is the only God that will perform wondrous things. Yan ang leaders na dapat nating
iboto. Pero hindi lang basta leader na porque religious leader, tingnan mo naman din natin ang kanilang pagkatao. So, napaka-importante po ang guidelines sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, normal lang yan, magsisiraan talaga yan. Pero, ang titingnan natin kung anong nagawa na nila. Praise the Lord! What has been done by them. Yun. Pag sino yung presidente? Sino ito? Uy, ganito. Anong nagawa nito? Anong background nito? Anong ginawa niya during his term as being this? Tingnan mo yung trabaho nila, kung minagawa ba sila. Kung mayor yan dati, anong nagawa niya? Kung senador yan or kung gobernador yan sa isang probinsya, anong nagawa niya? Kung VP yan, anong nagawa niya? Di ba? Ganun yan eh. Anong nagawa? Yun ang importante. Tulad ba sa Diyos? Bakit tayo dibdiban magpuri sa Diyos? Dahil sa gawa nakikita. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nangluloko ng tao. Siya yung sinisira. Siya yung sinisiraan. Ganon. Kaya let us follow the character of the Holy One of Israel. Kaya tayong lahat manindigan sa Diyos para ang Diyos pipili ng magandang leader para mangulo sa ating bansa. Praise the Lord! At tayo mismo personally maglingkod, mag-serve tayo sa Diyos. Purihin natin siya. Huwag tayong magpadisid sa pagsisira ng dyablo patungkol sa totoong Diyos na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, kahit naman sa umagang ito. Purihin namin kayo mula sa pagsilang ng araw hanggang sa pagbaba nito. Mula sa buong gabi hanggang mag-umaga. Purihin namin kayo. Purihin namin kayo. Pasalamatan namin kayo. Sambahin namin kayo. Para anumang paninira ng iyong kaaway, wala na siyang pagkakataon masiraan ang aming loob. Dahil lubos naming naramdaman, lubos naming nakikita, lubos naming naranasan ang inyong great faithfulness sa bawat isa po sa amin. Hallelujah, how great thou art. Lord Jesus, pagpalain niyo po patuloy ang ministry na pinagkaloob niyo po sa lahat sa amin dito sa Dakong Banal. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kaluluwa na tumatawag as Macedonian call, O Lord. Pagpalain niyo po ang inyong mga lingkod na magpapagamit dyan sa inyo that they will not hesitate to volunteer. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, lahat ng inyong mga nagmamaterial, ibuhos niyo po inyong mga blessings as they have the love to support the work of the Lord. Bless them abundantly and cause them to abound more and more, and let not Satan discourage them. Kaya dalangin ko po sa inyo, this is our prayer. Let the glory of God be proclaimed as what you have promised, as what you have said, the entire globe, universe. As the sea covers by water, ganun din po ang sanglibutan shall be covered by your knowledge. Kaya marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak, lahat ng mga gawain. Bless this, O Lord, and prosper this. Pagpalain niyo po ang coming election ng aming bansa na magkaroon po ng clean and honest and peaceful election. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga tumakbo na ang Diyos ang kanilang sentro sa paglilingkod ng buong puso.
Maraming salamat. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. At patuloy po kayo sa pagbigay ng kagalingan ng mga nagsasuffer ng mga may sakit. Si Dayday na anak ni Brad Erner na makalampas siya sa critical condition. Ganon din po sa buhay ni Brother Floyd Baksa. Malampasan niya ang critical condition. At yung sakdal na kagalingan kahit naman sa buhay ni Brother James, O Lord of God, middle, pagalingin po ng lubos ang kanyang leeg. Ganon din po, O Lord, sa buhay ni Sister Susette. Bigyan niyo po siya ng lubos na kagalingan sa kanyang entire organs. At ganon din po, O Lord of God, sa buhay ni Sister Eliha Julian. At dalangin ko po sa inyo, continue to bless and heal every one of your people. Not only physical, above all spiritual. I-establish niyo po, pagpalain niyo po ang mga scheduled sa ministry na ipinagkaloob niyo po sa amin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi, ano man hingin niyo sa aking pangalan, ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.